Hey mga brods, eto na nga, playoffs na tayo mga kabrods. May gusto ngang lutuin, ito pong SMB dahil yun nga, gusto nilang kunin ito pong player ng NLEX Road Warriors na ito pong si Robert Bolick. Alam naman natin na playoffs na po tayo mga brods. Alam ko medyo malabo na yung mga tradings ngayon, pero alam nyo ba na after na rin ng season na ito, ito pong si Robert Bolick ang kanila talagang gusto. Biruin nyo yan kung itong si Bolick ay mapunta pa sa SMB na playoffs mga kabrods ngayong Commissioner's Cup 2023, hindi na sila mahihirapan sa Friday against Rain or Shine Elasto Painters. Kailangan din kasi ng SMB ng mga talagang scorer mga kabrods dahil yun nga yung import nila na si Benny Boatwright Jr. ay nasa ilalim lang rin palagi ang laro nito. Kailangan din nila ng labas. And itong si Robert Bolick mga brods, magaling din naman talagang player. Hindi naman ito offeran ng Japan B-League nang wala lang, nang hindi siya magaling mga brods. So ito na nga, ito pong SMB silang may hawak na twice to beat advantage dahil sila ang nasa pangatlo sa ating standings. Pero kailangan nilang mag-ingat-ingat mga kabrods dito po sa Rain or Shine Elasto Painters dahil sila ang palaging nananalo ngayong elimination round. And yun nga, kung di man ako nagkakamali, 6 na sunod-sunod na panalo ito pong Rain or Shine Elasto Painters. Alam naman natin si Coach Yeng Yao, talagang mainit ang kanyang ulo pagdating nga sa mga SMC group at gustong-gusto niyang talunin mga kabrods. Dahil syempre, laging malalakas ang lineup nila. So ito pang si Robert Bolick nasa NLEX Road Warriors, knowing na ang NLEX ay hindi na nga nakapasok ngayong playoffs, dito na nila ito kukunin mga bro. So syempre kahit naman mawala si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors ay hindi naman masakit-sakit yun sa kanila dahil hindi naman din sila nakapasok ngayong playoffs stint mga kabrod. So alam ko nga maraming trades ang gustong mangyari dito ng SMB pagdating nga ng playoffs nila sa Friday against Rain or Shine Elasto Painters, at isa na nga ito pong si Robert Bolick sa minamata talaga nila. Pero syempre kailangan din nila ng fair na trade dito. Bali-balita nga baka nga ito pong si Jericho Cruz at si Jaron Teng ang idadalhin nila or ititrade nila dito sa NLEX Road Warriors. Alang-alang lang makuha ito pong si Berto mga brods. Alam naman natin yung kakayahan ni Robert Bolick. Malakas-lakas talaga na player rin ito mga brods, hindi rin biro ang isang Robert Bolick. Yun nga lang, late na rin kasi siyang nakuha ng NLEX Road Warriors. Late na rin siyang nakakuha ng panibagong kontrata dito sa PBA, dito sa NLEX Road Warriors nang simulang nagtatatalo na ang NLEX. Kaya yun nga, kulang din sa time itong si Robert Bolick para sa chemistry ng NLEX Road Warriors. Kaya sayang talaga yun. Kung mas mapaaga sana si Robert Bolick, siguro nga nakapasok pa ng maayos ito pong NLEX Road Warriors mga abroad. So kaya nga ito ang pinag-iisipan ngayon ng SMB, knowing na ito pong si Berto available naman din and wala pang games ang NLEX Road Warriors. Why not gumawa sila ng unexpected trades? Dahil ayun nga rin sa mga balita natin, itong SMB gigil nga na manalo ngayong kampyonato, ngayong Commissioner's Cup 2023 mga bros. Dahil last season sa Commissioner's Cup 2023, tandaan nyo yun, bigla silang pinataob na ng Bay Area Dragons. Kaya nga itong 2024 ngayong Commissioner's Cup mga kabrods, gusto na ng SMB na makatungtong ulit doon sa championship round. Kaya nga itong SMB ngayon, binalik na ulit si John Mar, healthy na kahit papano. Benny Boatwright, ayos din ang import na ito. Kaya nga gustong magdagdag pa ng puwersa na ito pong SMB. Kaya nga itong si Berto ang pinag-iisipan talaga nila. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods sa Robert Bolick, isang all-around talaga na point guard mga brods sa SMB. Komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of playoffs, ito nga pong number 2 team ngayon na Barangay Ginebra San Miguel na may twice to beat advantage against Northport Batampier mga brods. Malaki-laki ang tsansa nila dito. Bakit? Dahil halos kilala na ng Ginebra team yung mga players ng Northport dahil galing yan sa Ginebra. Pero alam nyo ba mga brods, pilit na kinokontak na ngayon or ito pong si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra San Miguel para nga dito sa playoffs baka nga available na ito. Sinasabi nga rin sa mga reports first or second week ng January 2024 available na or malilift na yung ban ni Justin Brownlee. Pero mga brods, syempre January 19 na doon sa playoffs first game ng Ginebra against Northport Batampier sa Friday. So matagal-tagal na mga brods, lampas na sa 2 weeks ng January. Kaya nga hinihintay natin yung mga reports pa kung si Justin Brownlee available na ba, or baka mga kabrods
available na si Brownlee, ayaw lang nilang maalis or masira ito pong chemistry ni Tony Bishop dito po sa Barangay Ginebra, San Miguel. Pero para sa akin mga brods, ito pong si Justin Brownlee kahit hindi nagpapakita ito sa media, syempre nagsi-self-workout ito. So syempre baka nga may sariling court rin ito doon sa US and nagpapakondisyon pa rin ito pong si Brownlee, hitting the gym, kaya nga nagpapakondisyon pa rin yan kahit papano. Para sa akin kasi mga brods, mas okay kung si Justin Brownlee ang nasa team mo. Dahil nasa playoffs round na tayo mga brods, iba kapag playoffs na Justin Brownlee, di ba? Kahit sino naman, alam na alam yung kakayahan ni Justin Brownlee mga brods. Pinaka-fit na import talaga ito sa Barangay Ginebra, San Miguel, at nasa history na ito ng Barangay Ginebra na one of the best import na nakakuha nila or nakilala nila ay ito talagang si Kabayan Justin Brownlee mga kabrod. So ito nga si Justin, talagang kayang-kayang kumana ito ng mga 30 puntos pataas sa playoffs na. Dahil ito na nga ang inaasahan ng Barangay Ginebra, San Miguel. At pag-uusapan natin ang chemistry, syempre Justin Brownlee talaga ang mas kilala niya. Yung mga lahat na players ng Barangay Ginebra, San Miguel, nakasama na niya ang Ginebra team simulat sa una pa lang noong 2013. And mga kabrods, simulat sa una elimination round, mapa-playoffs man, mapa-semis, mapa-championship, alam na alam ni Justin Brownlee yung kakayahan ni na Scottie Thompson, ni na Malonzo, Stan Hardinger, Japet Aguilar, Pringle, Tenorio. Alam na alam yan ni Justin Brownlee mga brods, at alam niya kung paano imando ang kanyang kupunan dahil siya ang talagang nagiging leader na ng play dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Okay naman, si Tony Bishop, wala tayong question doon mga brods. One of the best import din itong nakuha ng Ginebra sa ngayon pero alam naman natin na iba ang Justin Brownlee. Mas talagang nakilala na ito ng Ginebra fans, and syempre ilang kampyonatir na rin naman ang naibigay ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, San Miguel, kaya hindi iyon mawawala sa memories ng mga Barangay Ginebra fans. Kaya nga mas matutuwa sila kung si Justin Brownlee ay babalik na sa Friday against Northport Batampier. So pero mga brods, feeling ko nga available na, ayaw lang talaga nilang masira ito pong momentum ni Tony Bishop dito po sa ating playoffs round. Kaya mga brods, ito pong si Justin Brownlee, malay natin mga ilang weeks lang makikita na rin natin ito sa Ginebra bench, or baka sa semis, finals, makikita natin if ever makapasok doon ang Ginebra. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, at sa tingin nyo ba, kailangan na ba ng Ginebra si Justin Brownlee ngayong playoffs, at dapat na ba nila itong ibalik na? So komento mo lang mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our data, dahil ito lang, I'm out.